Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo, by the way, Aries, this is timeless. So, kung kailan ninyo ito mapanood, that's when the messages are meant for you to hear. So, first message ninyo, we have the Four of Cups. So, in the next 6 months, maaaring magkakaroon kayo dito ng offer. At yung offer na to could be something na parang hindi ninyo agad mapapansin, hindi ninyo mapapansin or maybe aware kayo about this opportunity, pero hindi ninyo, maybe you're going to choose to ignore it, yung ganon. Kasi nga, baka meron kayo ritong siguro pinagdadaanan, or pinagdaanan na medyo mga dissatisfaction, may mga frustration siguro kayo sa buhay na nakaapekto dito, sa inyong reaction dito sa opportunity na ito. So, we also have Knight of Swords, but there are changes, coming your way. So, which is good kasi, 'di ba, kapag mayroong changes, changes ito for the better, 'di ba? Hindi naman natin binabago yung sitwasyon natin sa buhay ng paurong ng pabalik, 'di ba? It's always for the better. Kaya maganda, na maaaring yung isa sa mga pwedeng magbago rito is yung pakiramdam ninyo. Baka magising kayo sa katotohanan all of a sudden na tawag dito, magkakaroon ng clarity kayo at siguro may isip ninyo na one day, oo nga, sayang naman ang opportunity na to. So siguro maiisipan nyo din yan, kaya magbabago, ang maaring ninyo dito, reaction, sa bagay na yan. So, we have 10 of Pentacles. So, napakaganda rin kasi si 10 of Pentacles, wealth. This is abundance, prosperity, financial security, stability. Meron kayo ritong pagsisikap, na ma-establish ninyo ang inyong financial future at pwede, na merong continuously dadating na mga opportunities, specifically mga opportunity na magdadala sa inyo ng kasaganaan, magdadala sa iyo ng mas marami pang pera, yung mga ganon, So, good luck sa iyo. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. And maraming salamat, Aries, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for those who are not skipping the ads. Thank you very much din. At malaking bagay po yan sa akin. So, we have transformation. So, parang inano lang niya, kinonfirm, ni transformation si Knight of Swords, kasi si Knight of Swords din, that signifies na maraming pwedeng magbabago sa buhay ninyo, and depende yan sa inyong sitwasyon kung ano yung gusto ninyong baguhin. And so ito nga, since number 8 is that resonates with infinity. Number 8 as well is pwedeng material success yan, financial success na dadating. So, ibig sabihin, maghahatid yan ng abundance and prosperity din sa inyo, yung number na yan. So, pwede, na magbabago ang inyong kaperahang aspeto rito. Pwedeng yung change na to, na pwedeng bigla ang magbabago is yung financial situation ninyo, So, maaring mas lalo pa itong gaganda, mas lalo pa itong bubuti, ang inyong kalagayan pagdating sa inyong kaperahang aspeto. And it could be also in other areas of life pa. Maaring hindi lang sa pangkaperahang aspeto ang maaring magkaroon kayo ng pagbabago rito, but also in other areas of life. So that is also possible. So we have energy. Yan. So within the next 6 months, 'di ba? Yung parang magkakaroon kayo rito ng kapangyarihan to manifest, whatever you want to manifest in your life. Kasi, kumbaga, bibigyan kayo dito ng spiritual power, extra spiritual power, 'di ba, to make things happen.
'Diba? Kung ano man yung mga pinapangarap mo, ini-envision mo, yung gano'n. So, magkakaroon ka ngayon ng pagkakataon para maisakatuparan yon, no? So, maybe the opportunities, yung mga circumstances will be aligned to you, 'di ba? Sa ngayon, no, in the next 6 months para na mapunta na kayo doon, no, sa pag-achieve, no, ng kung ano man ang mga tagumpay na ito, no? So, we also have acceptance. Magkakaroon din siguro kayo rito ng pagtanggap, no, sa inyong sitwasyon. Maari kasi na, 'di ba, dito sa Four of Cups, parang nagkaroon kayo ng pagkakataon na baga na ano kayo, na nainis kayo, nagtampo kayo sa universe, siguro na alam mo yun, yung parang nawalan ka ng amor sa buhay dahil nga sa mga frustration and dissatisfaction in life na maaring na ano ninyo, naranasan. And siguro, no, in some days, 'di ba, magkakaroon na kayo ng linaw din sa inyong isipan na you'll be able to accept, 'di ba, na ganun talaga ang buhay, 'di ba? Full of mystery. Hindi natin alam kung anong mangyayari the next day. We don't know what is going to happen, 'di ba, next sa buhay natin, 'di ba? Kaya maaaring matatanggap niyo na din. Eventually, matatanggap mo din, no? At kaya kumbaga magkakaroon din kayo ng enlightenment, malilinawan din ang inyong isipan, 'di ba? Yung mga ganon. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. Pagdating naman sa love life, tignan natin, no? Usaping puso, love life, relationships, yung ganon. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. So, sabi dito, it is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Ayan. So, parang me time, no, Aries. Ang hinihingi nito sa'yo, parang it's about time na para bigyan mo naman ng oras, no, ang sarili mo. Kasi po pwedeng, there are so many other things, no, na pinagkakaabalahan kayo. Pwedeng nakafocus din kayo most of the time sa relationship or kaya sa trabaho or both. Kaya parang siguro it's about time na, 'di ba? Para pansinin mo naman yung sarili mo, alagaan mo naman ang sarili mo. So, focus ka muna sa ano mo, sa well-being mo, yung ganon, no? So, good luck sa iyo. So, we also have sacred union. Ayan. So, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Ayan. So, pwede rin, no, na ang iba sa inyo rito, baka magkakaroon ng baka magkakaroon dito ng baka merong dito, merong magpapakasal, merong mag-aasawa, 'di ba? Pwedeng marriage ito eh. No, ang napipick up ko dito, this could be marriage for some of you. You know, that is one way for you, no, na talagang iti-treasure mo yung pinapahalagan mo yung relationship niyo, pinapahalagahan mo yung person mo, kaya maaari, no, na mag-o-offer ka ng marriage dito. So, what else? We have friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Ayan. So, pwede rin, 'di ba, na yung person mo, siya din yung best friend mo, 'di ba? Or mas maganda talaga, 'di ba, na yung person mo, siya din yung maging best friend mo. Kasi you can open up, 'di ba? Lahat-lahat sa isang kaibigan, 'di ba? And mas magkakaintindihan kayo kung siya mismo yung jowa mo din, siya din yung asawa mo or siya din yung boyfriend or girlfriend mo, 'di ba? Mas makakatulong 'yan na mas maging stronger pa, kumbaga, ang bond ninyo. Hindi lang bilang mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, kundi bilang magkaibigan din, no? So, tingnan natin naman kung anong mga message naman sa iyo pagdating sa inyong trabaho, karera, negosyo, yung ganon. So, we have investment. Ayan. So, probably, ang iba sa inyo rito is going to start investing your money somewhere. 'Di ba?
So, sabi dito, finances are looking good and growing. So, napakaganda kasi unti-unti, siguro yung diskarte ninyo rito is to build, no, 'di ba, your finances, para magkaroon kayo ng mas matibay, mas konkreto, 'di ba, na source of income, yung gano'n, ano. Kaya while the energy of good luck, no, pagdating sa pag-iinvest ay nandito. So, yun, kaya iniimbitahan kayo rito, no, na pwedeng mag-invest kayo sa ngayon kung meron kayong offer. So, we have unfulfilled. Sabi dito, you could have an emotional attachment to a job that is no longer serving you. Explore your wants and needs and consider a change. Ayan. So, you're feeling unfulfilled na sa trabaho, pero parang hindi kayo, alam mo yun, parang hindi mo kayang i-give up, no, yung trabaho mo or yung career mo. Probably kasi baka matagal ka nang nandyan sa trabahong yan, matagal mo nang ginagawa ang trabahong yan, or maybe napamahal na kayo sa kumpanya, not necessarily na sa trabaho mismo, but sa company or siguro mga friends, no, yung mga katrabaho mo siguro, naging kaibigan mo na, yung ganon. But, yun nga, ang problema siguro, yung trabaho itself, hindi na yon naka-align sa goal mo, hindi na yon naka-align sa gusto mo, hindi na yon naka-align sa happiness mo. Kaya parang siguro ngayon, naguguluhan kayo, 'di ba? Kung magki-quit kayo, magre-resign kayo, 'di ba? Iiwanan ninyo, but definitely you know in yourself, no? Alam mo sa isip mo na kailangan mong baguhin ang sitwasyon mo, 'di ba? Sa pagdating sa trabaho. Pero yun nga lang, nahihirapan kang magdesisyon, no? So, what else? We have mechanic. Mend what needs mending. It might be broken, but all is not lost. Consider a career as a mechanic in automotive, aerospace, or repair technician. And you can easily fix your finances as well, but the sacrifice may be needed. So, some of you siguro mayroong problema pagdating din sa pera ngayon. Kasi nga, pwedeng siguro nabawasan yung ninyo, yung sweldo. Maybe may mga araw na hindi kayo nakapasok kaya nabawasan ang sweldo, or pwedeng nagbawas ng oras, 'di ba? Minsan sa trabaho may ganon, nagbabawas ng oras, so therefore nababawasan din ang income, no? So pwedeng may ganon, kaya huwag kayong mag-alala kasi sabi dito you can easily fix your finances naman. Kaya lang, yun nga lang, kailangan mong baguhin, no? Kailangan mong i-adjust or kailangan mong mag-adjust, no, sa expenses siguro. Kailangan mong ayusin kung ano yung mga ipa-prioritize mo. Kailangan mong i-figure out kung ano yung mga dapat na unahin at anong mga priorities, ano yung hindi, 'di ba? Para na matugunan mo yung pangangailangan mo doon sa kung ano ang mga importante muna, no? At ang iba siguro sa inyo din, no, baka yung linya ng trabaho ninyo is mechanic, 'di ba? Pwedeng ang iba sa inyo rito nakalinya kayo sa mekaniko ng mga sasakyan, mga vehicles, motorsiklo, mga ganon. Ang iba naman siguro magaling kayong, alam mo yun, magaling kayong magbutingting, alam mo yun, yung may mga taong mahilig, no, sa pagbubutingting, mahilig sa pag-repair ng mga maraming, that involves maraming tornilyo, maraming, kung sa kuryente din, 'di ba? Maraming din, mabusisi na mga trabaho 'yon. So siguro ang iba sa inyo doon nahihilig, no? Kaya pwedeng nasa linyang 'yan yung inyong trabaho or yung inyong karera. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.